So, ito naman yung ating life messages para sa inyo, earth signs. Meron tayong avoidance and meron tayong rejection, mga kapiksi. So, yung avoidance, mga kapiksi, ibig sabihin nito yung parang umiiwas, neglecting, in denial, no? Sa mga tao, bagay, sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. So, dapat hindi natin iniiwasan yung mga sitwasyon, especially mga problema, guys, or whatever, kahit anong sitwasyon, running away from it, hindi yan mariresolve, mga kapiksi. We have to face whatever that is. Hello guys, hello earth signs, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong October, mga kapiksi. Para sa earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, pasensya na kayo, mga kapiksi, no? Collective muna tayo, bawat elemental signs, kasi meron akong inaasikaso, mga kapiksi, kaya hindi tayo masyadong makapag-record ng video. Anyway, meron tayong tatlong set ng decks dito, guys. Ito yung para sa spiritual nyo, ito yung sa life messages, and ito naman yung sa love life. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo, guys, take that message, mga kapiksi. So, earth signs, tingnan natin yung spiritual message para sa inyo. Celebrate your love. Wow. So, ito naman, kahit anong relationship, mga kapiksi, I mean, kahit anong status ng relationship nyo, no? Whether harmonious or maokay yung relationship nyo, or kahit na nagkakalabuan kayo, mga kapiksi, no? Nandun, kumbaga, na-experience nyo pa rin yung pag-ibig, na-experience nyo pa rin yung pagkakaroon ng relationship, diba? So, it doesn't matter whether okay kayo or hindi kayo okay, as long as once upon a time naramdaman nyo na nagmahal kayo and minahal kayo, okay na yun, mga kapiksi. So, celebrate your love, kasi marami ka rin naman natutunan dun sa mga experiences na yun, guys. Okay? So, basahan natin itong mensahe na to. When we cherish our beloved, the bond grows stronger. We create deeper levels of trust, intimacy, and friendship. And totoo naman yun, guys, diba? Kapag pinapahalagahan natin yung relationship natin or yung mga specific person natin, mas lalong tumitibay yung ating pagsasamahan, mga kapiksi. Okay? It's all too easy to get comfortable and put your relationship on cruise control. So, spice it up instead. Do something special and spontaneous. So, sa relationship, guys, syempre, hindi naman porket sinagot mo na, sinagot ka na, hindi na kayo nagde-date, hindi na kayo nagliligawan. Dapat nandun pa rin yung status na pinapainit nyo pa rin yung inyong pagmamahalan, yung inyong relasyon. Sometimes kasi, or most of the time, diba, especially sa mag-asawa, since mag-asama na kayo sa bahay, very comfortable na kayo, and marami na mga obligations, diba, like yung mga bata, minsan nakakalimutan na mag-date, minsan nakakalimutan ng I love you, diba? So, I think, importante pa rin yun, mga kapiksi, na pakiligin yung isa't isa, guys, okay? And if you're currently looking for your soulmate, take yourself out for a fun date. Syempre, guys, paano naman kayo, sa mga single naman, diba? Paano naman kayo magkakarelasyon kung hindi naman kayo lumalabas, diba? I mean, okay, sa panahon ngayon, diba, uso na yung mga online dating apps. Pero iba pa rin kapag natural mo na nakilala yung isang tao and nagkahulugan ng loob, mga kapiksi, kesa dun sa mga typical na uso ngayon, diba? So, sabihin nyo kung mali ako. Pero syempre, iba naman yung panahon ng mga Gen Z, so bahala na nga kayo. The happier and more connected you are to yourself, the more attractive you will be to others. So, kapag masaya ka, confident ka sa sarili mo, if you are happy with yourself, you are gaining confidence, mga kapiksi. And yung confidence na yun, nagiging attractive yun sa paningin ng ibang tao. So, that's why you have to focus on yourself.
instead of chasing love. Kasi kapag mataas yung self-confidence mo, yung self-respect mo, maganda yung tingin mo sa sarili mo, you will be attractive sa ibang tao din, guys. Okay? Alright. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan sa message na yan, mga kapiksi. Ito naman yung live messages natin, guys. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat na gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise, breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito naman yung ating live messages para sa inyo, earth signs. Meron tayong avoidance and meron tayong rejection, mga kapiksi. So, yung avoidance, mga kapiksi, ibig sabihin nito yung parang umiiwas, neglecting, in denial, no? Sa mga tao, bagay, sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. So, dapat hindi natin iniiwasan yung mga sitwasyon, especially mga problema, guys. Or whatever, kahit anong sitwasyon, running away from it, hindi yan mariresolve, mga kapiksi. We have to face whatever that is, guys, no? Kasi yung avoidance, temporary lang yon, di ba? Sure enough, sige, pwede kang makatakas ngayon, kagaya ng mga corrupt, di ba? Paano bukas? Paano sa isang araw, di ba? So, kagaya nila, di ba, ilang taon nilang tinakasan, pinagtakpan, in denial na corrupt sila, pero ngayon sinisingil sila ng mga kasalanan nila. So, sa buhay, mga kapiksi, no, we can temporarily run away from our problems, pero kapag hindi natin sinolusyonan habang buhay tayong mumultuhin yan, guys. So, you have to face your fear, you have to face your problems, mga kapiksi, find solutions, guys, no? Hanggang sa talagang magkaroon ka ng sarili mong peace of mind, mga kapiksi. Okay? So, yan yung first message para sa inyo. Another message is, ito naman, rejection. Halos similar din, no? Rejection, di ba? May denial, may dismissal, exclusion. So, ito naman, guys, syempre hindi naman natin mapipilit yung ibang tao na gustuhin tayo. That's why merong mga rejection na nagaganap. Sometimes na out of place tayo, nali-left out tayo, mga kapiksi, no? Dun sa circumstances wherein we're trying to belong, pero hindi talaga, no? I'm sure lahat siguro tayo or one of us makaka-relate. So, let's say, for example, mayroon kang group of friends, di ba? Sinusubukan mong mabelong, pero hindi eh. Di ba? Parang may times pa rin na, okay, happy-happy ka sa kanila, pero yung feeling mo na belong ka, parang hindi. May mga times na out of place ka pa rin. Minsan kahit sa pamilya, sa magkakamag-anak, di ba? May mga magpipinsan na close na close sila, pero ikaw hindi mo feel na belong ka. You feel rejected, parang hindi ka makasakay, di ba? So, may mga ganon. And that's fine, mga kapiksi, no? It's not entirely rejection, but probably magkaiba lang kayo ng preference. Ganun din sa relasyon, di ba? Minsan iniiwan ka ng partner mo, hinihiwalayan ka, and hindi ibig sabihin nun na they are rejecting you. Probably hindi lang talaga kayo nagtugma, mga kapiksi. Iba yung gusto mo, iba yung gusto nila. So, mga ganun. Pero don't let it affect your worth.
no, you identify as whatever you want to be identified with. So, kumbaga wag mong mamaliitin yung sarili mo dahil lang sa mga ganong klaseng circumstances, guys. Okay? Alright. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Ito naman yung sa ating love messages, guys. Yung mga gustong sabihin sa inyo ng inyong person. Sa mga naghahanap, guys, sa mga pampasweater na lucky charms or lucky bracelet, may mga items na may kita kayo sa description box, guys. Aventurine at saka Citrine. So, yung mga link may kita nyo sa description box. Ito naman, guys, yung mga mensahe sa inyo ng person nyo. Kung ano yung makaresonate, guys, take that message. Ito bagay na bagay ito sa mga person, sa mga mag-jowa na, pwedeng hiwalay na, pwedeng ghosted, pwedeng in a relationship pa, pero nag-aaway kayo ng person mo. Okay? And ito yung mga gusto niya sabihin sa'yo. I bury myself in work to forget you. So, nagpapakalunod siya, nagpapakabusy siya sa trabaho niya, or kung ano man yung pinagkakaabalahan niya para lang makalimutan ka at saka yung relationship nyo. Pero, paulit-ulit pa rin niyang naiisip, naaalala, no? Yung huling times na nag-usap kayo, especially kung malakas yung impact, no? Kunwari, nag-usap kayo last time tapos yun yung pinag-awayan niyo talaga ng todong-todo. Hindi yun maalis sa isip niya. Kaya talaga nagpapakabusy siya, nagpapakaburyong siya sa buhay niya para makalimutan ka. Pero parang umi-echo palagi sa isip niya yung last convo nyo, mga kapiksi. Okay? So, kung hindi kanya kinokontak, guys, kasi nga gusto kanyang kalimutan or gusto niyang kalimutan yung mga away nyo. So, bigyan nyo ito ng space, mga kapiksi. I mean, kung in a relationship pa kayo, no? Pero kung hiwalay na kayo, yaan nyo na siya. Minumulta na siya, no? Minumulta na siya dahil hindi siya mapakali. Palagi niyang iniisip yung pinag-usapan nyo. Pero kung kayo ay in a relationship and hindi kayo nag-uusap ng person mo, baka kailangan niya pa ng time, no? Para hindi ko alam. Para mag-sink in sa kanya, no? Kung ano talaga ikaw at kung ano talaga yung relationship mo para sa kanya. Alright? So, yeah. Comment down below, earth signs, kung nakaresonate kayo dito sa mga messages and kung saan message kayo nakaresonate, guys. Dito ba sa spiritual message, sa life, or dito ba sa love life? Comment down below, mga kapigsi. And for more tarot readings, guys, ito yung inyong 2026 kapalaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.